What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nagre-restart. Ang model po pala nito ay Samsung A7 II. Ang main issue mga idol, ayan, kung napapansin nyo po nagre-restart lang siya. Hanggang ganyan lang siya at biglang mag-blink. Minsan naman mga idol nagtutuloy po sa menu pero naghahang siya. Hindi po siya nagtatouch. Bigla po siyang maghang at mag-restart. Pero dito mga idol, hindi siya nagtutuloy sa menu. Pero antayin po natin mamaya. At ayan, buksan muna natin mga idol. Maraming salamat po sa nagpadala na ito. Pinalalamab lang ito at napacheck na ito. Ang sabi po ng unang nag-check ay CPU daw. So yun po yun ang pagkakasabi sa kanya at hindi po niya pinagawa dahil may kamahalan talaga kapag CPU na po ang may problema. At nakita po niya ang ating video na ganito talaga ang problema at dito po niya pinagawa sa atin. At dito mga idol, hindi po natin galawin ang CPU. Basic troubleshooting lang po ang ginawa ko rito at kailangan nyo itong mapanood para kapag naka-encounter ka ng ganito ay makukuha nyo po ang idea. At ayun mga idol, kung napapansin nyo po, napunta na po siya sa screen at hindi po napipindot. Kung napapansin nyo, meron pong picture na nakita. So yun po yung may-ari at bigla po itong maghang mga idol, hindi siya natatouch. So ayan, kung napapansin nyo, nag-restart po siya. So yun po yung main problem dito mga idol. Kaya nasabi sa kanya na CPU na daw ang tama. Nasubukan na ng Flex itong mga idol, hindi pa rin gumana. Kaya ano ba ang sira at paano ito i-troubleshoot? Sa mga nagsimula dyan or hindi pa alam ito gawin, panoorin nyo po ang full video at sana isubscribe nyo po ang ating channel bago natin gawin ito para makakuha po kayo ng maraming idea sa bawat video na ina-upload natin. At ito mga idol, ito po yung best troubleshoot na ginawa ko rito. Ayan, so tinanggal ko po itong pinaka-charging Flex sa ilalim. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, antayin po natin yan. Nung tinanggal ko po siya, ayan, nagtuloy po siya at napipindot na ang screen. Grabe mga idol, kung kabisado nyo po ito gawin, talagang mamangha po kayo sa ginawa. Ayan, tinanggal ko lang po yung Flex sa ilalim at bigla po siyang napipindot at hindi na po siya namamatay. At ayan, taasan po natin ang brightness mga idol. Ayan, napipindot na siya. Ang tanong, hindi na po yan magcha-charge dahil tinanggal po natin ang connection doon sa baba. So, connected po yun sa charging, vibrate, speaker, mouthpiece. So, meron po tayong gagawin dito. Hindi po tayo magpapalit ng parts dito mga idol. Pansinin nyo mga idol, ibalik ko po yung Flex sa pagkakasalpak doon sa charging board. Ayan, kung napapansin nyo po, maghahang logo lang talaga siya. Nagre-restart lang. Hanggang ganyan lang siya. Logo, restart kapag nakasalpak po yung Flex na connected doon sa charging. Ayan mga idol, nagtuloy po siya. Pero hindi mo siya mapipindot. Ayan, nagre-restart na naman siya. So, ibig sabihin, meron pong grounded doon sa baba sa may charging board. At hindi rin sira ang CPU dahil kapag inangat po natin ang Flex sa pagkakasalpak, buhay po siya, nagtutuloy sa menu. Ayan mga idol, tinanggal ko po siya dun sa pagkakasalpak at ito po yung nangyari mga idol. Ayan, nagtuloy po siya at nagtatouch. So, ibig sabihin mga idol, wala sa CPU ang tama nito. Best troubleshooting at napaka-genius po nagawa ang ginawa natin. Ayan, kung napapansin nyo po, nagtatouch na po siya ng normal. So, sumasagi din sa isipan mo, paano mo yan magawa kung hindi mo palitan ng pyesa? Ito yung tricks na gawin natin mga idol. Ayan, tinanggal ko muna yung battery at ito po yung grounded na pyesa dito sa baba. Ayan, kung napapansin nyo po, meron po itong capacitor na malapit sa pinaka fingerprint salpakan. Ang gagawin nyo lang mga idol, ayan, tanggalin nyo lang po yan. Ayan, ito po yung capacitor na grounded dito kaya hindi niya kayang ibot dahil nasira or nag-short na po ang pinaka kapasitor na maliit. So, madalas yan mga idol, nasisira po ito kapag nababasa ang unit or napasukan ng konting tubig. Ayan mga idol, natanggal na po natin. At tingnan natin dahil kanina kapag inaangat mo lang yung Flex, saka po siya nagtutuloy or napipindot ang screen. Kaya ayan, ikabit natin yung Flex, pati battery. At doon mga idol, nakakabit na sa pinaka-charging board ang tinanggal natin kanina na nagtatas lang kapag nakatanggal. Ayan, kung napapansin yung mga idol, nakakabit na siya. At nung natanggalan natin yan, yung pinaka-grounded, tingnan natin kung magtutuloy. So, capacitor lang talaga ang may problema at pinaka-genius na nagawa natin dito mga idol. So, pinaka-the best na solution ito. Hindi na po natin kailangan galawin ang CPU. Kung isa kang nanonood ngayon ng aking video at sana i-support nyo po ito, i-share nyo po ang video para makatulong din po ito sa iba. Dahil na-check na ito mga idol. Ayan, kung napapansin nyo po, bago tayo magpatuloy sa video, shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. Nagtatouch
attach na agad siya na nakakabit na ang flex. Grabe mga idol, so hindi nyo po akalain na yun lang pala ang tama at napacheck na ito at hindi nagawa. At kung isa kang nanonood mga idol, pakishare po ng ating video at pakicomment naman kung saang lugar ka at para alam ko kung saan nakarating ang video ko na ito. Ayan mga idol, ibalik na po natin ang lahat po ng scroll at grabe yung tricks na ginawa natin mga idol. Talagang na-logic na naman natin. Kung alam po ito gumawa ng unang nag-check mga idol, hindi na po ito makakarating sa akin at talagang siguro may charisma lang talaga ang aking kamay. Napaka-basic na troubleshoot lang po ang ginawa natin mga idol at napakalaking tulong po ang video na to lalo na sa mga nagsisimula gumawa ng cellphone. Ayan mga idol, nag-apply po tayo ng T7000 so idikit na po natin. Hindi na ito kailangan pang buksan ulit at talagang 100% recommended or sure ball po ang ganitong gawaan mga idol. Napakarami na pong nagawa ko ng ganito at ngayon ko lang po ito shinare. Dati kasi mga idol nagpapalit tayo ng buong charging board at ito mga idol, ito yung logic na ginawa ko ngayon. Part 2, hindi na siya kailangan palitan. Yun lang po yung gagawin natin. So ayun mga idol, normal po ang touch, wala na pong problema at sana isupport nyo po ang ating channel kung isa kang nanonood ngayon at ito po pala yung nakasulat mga idol. Samsung E7 to nag-restart, umaabot sa lock screen pero hindi matouch. So sana wala na mabura dahil kailangan po niya ang pads. At dito mga idol, wala po talagang nabura dahil nandyan pa ang password. Maraming salamat po sa panonood.